Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay ng pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Tayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay ng pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Good afternoon mga kapatid. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga kapatiran po natin na ngayon po lamang natin nakasama. Welcome po sa mga lagi po natin nakakasama. Salamat po at lagi kayong nandyan. Thank you, Lord. Good evening po, Sister Nora Lopez, Sister Weng at Sister Luz Maganis. Magandang gabi rin po kay na Sister Rose Orpilia, kay Sister Lorna Pehi, Sister Marisa Owichi. Magandang hapon, kapatid. Sister Relly and Sister Sharon, once again, maraming salamat po. Kay Brother Tony at Sister Tess Malabonga ng San Pablo. Amen po. God is good all the time po talaga. Yan. Sa gabi nito, may tanong po ako sa inyo. Ano po ang latest na kwento nyo ng provision? Yan. Baka naman, mga kapatid, no, ma-share nyo po kahit papaano. Ano po ang latest provision na natanggap nyo po sa Panginoon? Dahil napakaganda po ng ating lesson para sa ating Bible study na to. Tungkol sa provision. Sister Nor Kalingasan, magandang gabi po sa iyo, Sister Nor. Sister Joy D. Ricafort at sa mga Calderon family, maraming salamat din po. Alam nyo na po yun, mga kapatid.
Ayan, meron na namang nag-angry. Kabubukas ko lang eh. Wala pa akong sinasabi. Sino yun, Jay? Baka si Pastor Simple na naman yun, ah. Good evening, Sister Melva Di Maano. Sister Shirley Barrera, good evening. At lahat po ng Barrera family. Si Brother Johnny, napindot niyo po yata daw yung angry. Napasma na daw yung kamay ni Brother Johnny Hernandez. Good evening po dyan sa inyo at kay Sister Ami, pati na po na Sister Kring Hernandez. Si Sayla, si Sayla, Good evening, Sister Sayla. Kalibara pala si Sister Sayla ngayon. Sister Ira Austria at ang mga Banwa and Cosme family ng Manggahan. Wala kaming kasama ngayon. Alam niyo po, literally wala kaming kasama ngayon. Dahil lang nandito, isang tutugtog si Minister Arnold at siya na rin mag-share. Technical, si Iko at saka si EJ. Tapos kami dalawa ni Pastor. Kaya inaaliw po namin yung aming sarili. Thank you, Lord. Oo. Ang sabi ni Doc, magiging donor na daw po kami ng plasma, chuchu, gano'n. kasi malalakas daw yung resistensya natin. Thank you, Lord. Nag-joke si Doc. Sister Oliva de la Cruz, good evening. Sister Cristel Magpok. Ninang Mila, Ninong Lito, magandang gabi po. Sister Lulu Madeha. Yan. Ang aking BFF, good evening. Brother Bernie, Sister Vivian, Sister Chai. Good evening, Sister Chai. Sister Aida Garcia, magandang gabi. Sister Annalyn Kakanindin. Ayan, tuwang-tuwa yung husband ni, nakapakinig yung husband ni Sister Annalyn. Magandang gabi po. Jamie, good evening. Brother Leo Solis, magandang gabi sa iyo, Brother Leo. Sister Eileen Simulata, magandang gabi din, Sister Tess Sepulveda. Kwento po ninyong provision. Ano po ang latest kwento nyo ng provision? Kami madami, mga kapatid. At kami po yung nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat po kami sa mga taga Santa Quiteria, tsaka taga Kaibiga. Kanina po nakakatuwa kasi para kaming may palengke. Personally po, hinatid nila kahit alam nila na hanggang gate lang po talaga. Naghatid po sila sa amin ng mga gulay, itlog, tosino. May fruits pa kami. Tapos may tosino pa, galing kay Sister Tere, Alam nyo, po, abot tenga po ang ngiti namin, tapos abot langit ang aming pasasalamat na si Lord po ang magbalik po talaga sa inyo. Sobra pong, pagmamahal ang aming nararamdaman galing sa inyong lahat. Kaya, nagpapasalamat po kami ng sobra, mga kapatid. Alam nyo, minsan hindi ko mapigilan. Nasi-share ko yung iba pala ayaw ng binabanggit, ganon. Ayan, na-share ko na po kaya thank you Lord po mga kapatid. Sister Ami, good evening po. Jollibee. Si Jollibee, tsaka si David. Namimiss na natin dito. Jollibee, dinig mo ba kami? Wala yung aking Villanueva, Dante Villanueva. Good evening, Brother Dante. Sister Minda ko. Ay, basahin ko muna yung batiin muna natin yung mga may birthday kasi hindi ko po nabati yung mga may birthday nung isang araw. Kasi syempre po, hindi na po namin naalala. Pasensya na po. Dahil po dun sa medyo mabigat na damdamin nung nakaraang araw. Opo. Siya nga po pala, ang ating pong Throwback Thursday ay dedicated po para po sa ating kapatid na si Sister Linda Rial.
Thank you, Lord. Alam niyo po, itong kapatid natin na to, hanggang sa huling sandali, daladala ang favor ni Lord. Mamaya maririnig niyo po kung bakit. Thank you, Lord. Today is your birthday. Birthday pala ngayon ni Sister Divine Balanggit. Happy birthday! Oo. Happy birthday, mga kids! Sabi nga ni Divine. Happy birthday, Divine! Sister Weng Santos, birthday din ni Sister Weng Santos ng PMS. At birthday pala ngayon ni Chucky. Oo. Happy birthday, Chucky Isaac Castillo. Tapos belated happy birthday kay Brother Sandy kahapon. Minister Sandy, happy birthday sa iyo. Maraming salamat sa walang sawang paghahatid mo ng tinapay sa amin. Thank you, Lord. Tapos, 90th birthday ni Nanay Aning. Nanay Aning, happy birthday po. Si Nanay Aning, 90 na, no? Pero grabe pa din sa lakas. Thank you, Lord, talaga sa kalakasan ni Nanay Aning. Happy birthday po, Nanay Aning. 90 na siya. Sister Tess de la Cruz, happy birthday. Birthday din. Sister Tess, happy birthday po. At kay Sister Elsa Chua, happy birthday din po, Sister Elsa. At maraming salamat po sa inyong padala sa amin. Salamat ng marami po, na-enjoy po namin. Tapos, belated, happy birthday din pala kay Zendy. Di natin nabati si Zendy. Zendy, happy birthday! Happy birthday po sa inyong lahat. Kahit nag-iisa lang ako, awitan ko kayo ng isa. Happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy, happy birthday! Happy, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless and keep you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday po sa inyong lahat, mga kapatid. At maraming salamat po sa iba nating mga kapatiran for sharing your special day with us. Balik na ako dito. Okay? Baka naman merong mga sagot. Ayan. Hello po, Sister Sally Bartolome na naka-quarantine din. Diyan muna kayo sa mga bahay-bahay. Kay Mang Boy, Salvasyon at kay Ina, diyan muna kayo sa kwarto. Magandang gabi po. Naka-quarantine daw si Ina. Ika-quarantine namang boy sa banyo. Oo, kasi kinamusta namin si Mang Boy, kamusta po si Ina? Ayun, nung last week pa po yun, pero ngayon malakas na si Ina na lumalabas na. Sabi, Mang Boy, kamusta po si Ina nung last week? Ayun, may sakit pa rin. Sabi ko nga, ika-quarantine ko siya sa banyo. Galit na galit sa akin, sabi niya. Sabi namin, kahit naman po sino magagalit, lalagay mo sa banyo. And kay Sister Celeste and Brother Michael Tixon Cecilio. Baka makalimutan ko na naman yung Cecilio eh. Sister Joyce Ann Simulata, good evening kapatid. Sister SP Sahul, magandang gabi rin po sa inyo. Sa mga Anake at Cruz family sa Tumana at saka po sa San Mateo. Sister Mindako, Sister Marisa Roraldo, good evening din po. Sister Veron Patulay, good evening kapatid. Sister Alice Mosquera, magandang gabi kapatid. Sister Carmen Sebastian, good evening din po. Sister Sophie, Brother Nando, at sa mga anak nilang buong pamilya ng Montiel. Brother Christian Reyes, good evening. Sister Sue Barrera, magandang gabi kapatid. Brother Allen Estimado, magandang gabi po. Sister Nelia Rada, Sister Marie, maraming salamat din sa iyong padala. Thank you, Lord. Pagpalain pa kayo ni Lord. At Brother Raymond, good evening. Sister Erica Nokum, good evening, Eka. Oo.
Malapit na si na Joby. Tumaba nga lalo si Joby eh. Sister Annette, good evening. Annette Pinson at kay Brother Olan. Brother Roger Batalier, dyan lang kayo sa kwarto, ha? Kuya Jim and tita ko. Oo, magaling na yan si tita ko. Pinagaling na ni Lord yan. Sabay-sabay tayo po. Thank you, Lord. Pastor JB and Sister Cora Kagimbal, magandang gabi po. Sabi ni Sister Sally, good evening, watching from my room. Sister Femi, Brother June Carino, good evening po. Minister Jeff and Marichu, good evening. Sister Lina Bacani. Sister Gemma Dimaano, Sister Gemma, maraming salamat. Sabi ni Sister Gemma, thank you Lord kasi kahit wala kaming work sa ngayon, may nagpadala po ng biyaya. Ayan ang kwentong provision. Hindi ba? Kahit kailan hindi nagkukulang ang Panginoon. Sister Apple, Batingan, good evening, Sister Apple. Sister Fritz and Brother Bong. Sister Luman Nuke, good evening. Sister Siling Mendoza, magandang gabi po. Sister Siling. Sister Ana Riales, good evening. Sister Remy Andres, good evening po at sa lahat po ng mga kapatiran natin sa Andres Prayer Group. Napakadami na po ng mga nag-resume na prayer meeting po natin online, mga kapatid. Kaya kung sino pa po yung mga nagre-request, i-message nyo lang po si Sister Maripas para po maayos natin yung mga schedule. Kasi may mga araw na puno eh. Thank you Lord po talaga. Ang mga Orlina family, dyan lang kayo sa bahay. Bawal. Sister Clarissa Concepcion, magandang gabi po. Sister Glo Garcia, good evening po. Sister Encarnacion ng Kil. Sister Lynn Ordonia, magandang gabi po. Sister Chinky Saraspe, good evening. Sister Lita Saraspe. Sister Tere, maraming salamat kapatid. Para kayong bangko, you find ways. Kaya thankful po kami. Brother Jojit Mosquera, good evening po. Sister Menchi De Leon. Brother Bennett Balester, good evening. Sister Generosa Nepomuceno, magandang gabi din po sa inyo. Sister Nene Awang Tane, dyan lang kayo sa kwarto. Sister Auring de las Alas, Sister Carmela Tison, Sister Linda Alcance, magandang gabi po. Kuya Ernie, Ate Eloy, good evening. Sister Ami Salgado, magandang gabi Sister Ami. Sister Amor Fulgencio and Sister Vicky Del Rosario, magandang gabi po. Sister Beth Marasigan, Pastor Simple, dyan lang kayo sa kwarto. Sister Belia Saraspe. Ayan, Sister Belia, kamusta na ang iyong mga anak? Ayan, kasama sila sa aming panalangin. Thank you, Lord. At malalakas ang ating mga pangangatawan. Sister G. Aquino, magandang gabi po. Sister Chona Malunes, Sister Nelita Gonzales, Sister Charity and Brother Jess, magandang gabi po. Ayan, namimiss na rin namin kayo lahat, Brother Christian. Sister Nida Mahinay, happy birthday daw kay Divine Grace. Sabi ng tita. Sister Zenny Baez, magandang gabi po. Sabi ni Sister Vicky, congrats Sister Ria, last woman standing. Naku, glory to God po talaga. Sister Vicky Del Rosario. Thank you Lord po talaga. Oh, glory to God po yan. Dwayne, pa-shoutout ka pa dyan ha. Dyan ka lang sa kwarto, Dwayne. Bawal kan lumabas. Sister Vanji Caraos, good evening. Brother Patrick Besite. Brother Allen Jan Maruhom, magandang gabi daw po. Sister Clarita Pingal. Sister Elena Sipin, Sister Sharon Nagit, Sister Sharon, maraming salamat kapatid. Kumpleto Sister Sharon, pang energy, tapos pang throat, kumpleto may ginger, may calamansi, ayan.
Maraming salamat po na yung thoughtfulness niyo po sa amin parang gamot din po talaga, mga kapatid. Salamat po ng sobra. Para, ayan, sabi ni Sister Cora, madami daw. Kagaya daw nung Sunday, dumating ang anak na si Bunny. Dinalan daw sila ng maraming pagkain. Gaya ng 4 na tray ng itlog. Ginupitan pa ang kanyang daddy. Kaya kami ay galak na galak. Tapos maraming provision na dumating. Thank you, Lord. Thank you, Lord din po, Sister Cora at Pastor JB, dahil sinare niyo po sa amin yung provision yung yon. Yan. Thank you, Lord po, sa mga tinapay. Kumpleto kaya kami. Salamat po sa inyo. Sobra. Sister Josie Gelido, magandang gabi, kapatid. Sister Merly Fonseca. Sister Merly, nakita ko ang iyong nagtitiktok ka, ha? Sister Venus Balanggit, dyan lang kayo sa kwarto. At si Minister Dodi ay magaling na. Thank you, Lord. Pero bawal pa rin lumabas. Oo, dyan muna kayo. Alam niyo, magugulat kayo pag nakita niyo ulit si Minister Dodi. Sexy na siya ulit. Wala na po siyang unan dito. Opo. Kasi tumaas na po ang sugar niya. Kaya bawal na po siyang magkanin. Yan. Minister Ali, how is your tooth extraction? Oo, hindi raw siya nakatulog sa bagang niya eh. Ay, malinis. Andun si Minister Ali. Brother Darwin and Sister Mau, good evening. Sister Margie Gonzales. Sister Maricel ng Palakpakin. Magandang gabi. Sister Elma Rigor. Sister Marjorie Ann Rigor Inco. Yan. Sister Elma, good evening po. Kamusta po kayo? Sister Catherine Olar, magandang gabi po. Sister Alice Torato. Sister Alice, kamusta po kayo dyan? Sister Josie Denaco. Sister Arlene Apaya. Ang latest provision daw ni Eteng, may sumagot ng mga bills ko kahit walang work. Yan ang mga kwentong provision, Sister Lisa Pangilinan, dyan ka lang sa bahay. Andito si Minister Arnold. Sister Nani Dikitanan, good evening. Sister Nilet Ilagan, good evening po. Ayan. Jel, Gio, and Gap, good evening. Brother Ray Carriaga, magandang gabi po. Sister Connie Caudilla, Cons. Miss ka na namin. Oo, kamusta sila Ate Vicky, Cons? Sister Venus Carambas, good evening. Brother Rick Orias. Sister Mimi Soledad. Sister Rita, maraming salamat po ha sa pagdalaw kahit na nagtanawan lang po tayo sa gate. Maraming salamat po Sister Reggie, Sister Beth, Sister Anna at kay Brother Nick. Maraming salamat po. Nakakatuwang makita yung mga kapatid natin after how many months kahit sa lang malayo, opo, hindi nakapasok pero sobrang salamat po. Nokum family, good evening. Nicole, good evening. Si Minister Jeff daw, ubas, cheese, sangkatutak na ulam, rambutan, kasaba, pizza, may cash pa. Yun daw ang provision ni Minister Jeff. Thank you, Lord, sabi niya, sa lahat ng mga ginamit ni Lord para dumating sa amin ang blessing ng Panginoon. Sister Rose Caudilla, Rose. Si Tikya, ang provision, free meals sila sa RITM. May mga nagbigay din ng kung ano-ano. Provided din ni Lord ang mga pambayad sa mga bills. Yan si Judith, Judith dyan, Judith. Judith pala. Sister Aida naman, may nagpalala move ng fruits. Sana all daw. Ima, good evening, Ima. Pastor Fred, Sister Nilda, Ninang Nilda, good evening. Brother Gabriel Reyes, Sister Sally Flores, good evening. Naku, hindi ko na kayo mababati, mga kapatid. Oo.
Ay, oo. Pwede na po tayong magsimula. Kahit konti lang yung mga sagot. Ano po, pasensya na po dun sa mga hindi ko na po nabate. Ano po, at kailangan na po nating magsimula. Thank you, Lord. Sige po, tayo po'y magsisimula na. Mananalangin po tayo. Lord, maraming salamat once again, Lord, sa maghapon po na dumaan, na kami po ay inalalayan ninyo, ginabayan, pinrovidean, Lord, at pinalakas. Thank you, Lord, for this night na binigay niyo po sa amin to hear from you again. At kami pong lahat ay excited, Lord, dahil ang mga salita mo po ang nagiging kalakasan, nagiging gabay namin, nagiging kagalakan, nagiging kapayapaan po namin, Lord. At nagiging kalakasan namin kahit anuman po ang nangyayari sa kapaligiran namin. At yan naman po ay sobrang pasasalamat po namin sa inyo. Kaya sa gabing ito, Lord, tinataas po namin sa iyo, Lord, ang aming pastor na magbibigay ng iyong salita. Kayo po ang manguna, kayo po ang magbigay ng wisdom, Lord, and anointing. At mangusap po kayo sa amin lahat, sa mga kapatiran po namin, nakasama namin ngayon. San man po sila, Lord, na nandoon ngayon, alam ko po, Lord, na kayo po ay mangungusap. Speak, Lord. We are all listening, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Dako na po tayo sa ating praise and worship. Praise God. Good evening mga kapatid. Alam natin na ito ang araw na gawa ng Diyos at ito ang kalooban niya na tayo ay magsama-sama, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Magandang gabi po sa lahat. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ngayon ay magsisimula ng umawit ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Kaya lahat po na nasa kanilang mga tahanan ay tumayo na po kayo at sumabay po kayo sa pag-awit namin sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Si Jesus, ang ating kalakasan. Si Jesus, ang ating kalakasan. Si Jesus, ang batong di matitinag, matibay na muo at tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Si Jesus, ang daan at katotohanan. Kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Tinapay ng buhay, ilaw ng sanlibutan, makapangyarihang Diyos magpakailanman. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Si Jesus, ang ating kalakasan. Si Jesus, ang batong di matitinag, matibay na muo at tanging tanggulan, ang sa atin ay nag-iingat. Hallelujah, purihin siya. Hallelujah, pasalamatan siya. Hallelujah, sambahin siya. Awitan siya ng may kagalakan. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya,
Kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kung may suliranin, di alam ang gagawin, kaya ng Diyos. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa iyo. Purihin ang ngalan niya. Kayang-kaya, 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 kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaaring hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nakahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya ng Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kapag may suliranin, kaya ng Diyos. Di alam ang gagawin, kaya ng Diyos. Manalangin ka at magtiwala kay Jesus, may magandang mangyayari sa iyo. Purihin ang ngalan niya. Kaya ng Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. Sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaaring hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nakahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Sa Kanya na makagawa, sa Kanya na makagawa ng higit pa kaysa maaaring hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan na nakahari sa atin, sa Kanyang luwalhati. Kayang-kaya, kayang-kaya, kayang-kaya ng ating Diyos. 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 Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Meron tayong makapangyarihang Diyos na makagagawa ng higit pa sa maaari natin hilingin at isipin. Oh, thank you, Jesus, who is like the Lord. There is none like you. Thank you, my Jesus. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Though the mountains be shaken and the hills be removed,
shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord. Who is like the Lord? There is none like
Thank you, Lord. We exalt His name forever. Good evening sa Comfy Family dito sa atin sa Pilipinas at sa saan man dako ng daigdig, umaga, hapon o gabi. The love of the Father, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sa gabing ito, yung pagpapatuloy ng ating pag-aaral sa attributes, qualities, character, titles, names ng ating Panginoon Diyos. Sa gabing ito, meron ulit tayong pag-aaralan at tignan natin, ito ba'y communicable or incommunicable? Ayan. Buksan natin yung ating kanya-kanyang Biblia, ating kanya-kanyang Bible, dito sa Genesis 22, sa verses 1 hanggang 14. Yung pag-aaralan nating attributes ng ating Panginoon Diyos ay bukang bibig natin itong lahat, mga kapatid. At ito'y nagaganap sa buhay natin, mga kapatid. Ayan, nabuksan na ba ninyo, mga kapatid? Babasahin ko sa King James Version. Genesis 22, 1 hanggang 14. And it came to pass after these things that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, he said, Behold, here I am. And he said, Take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I will tell thee of. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes, and saw the place afar off. And Abraham said unto his young men, Abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you. And Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here I am, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for the burnt offering? And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to a place which God had told him. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order. And he bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here I am. And he said, Lay not thy hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God,
seeing thou hast not withheld thy son, thine only son from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram caught in the thicket by his horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering instead of his son. And Abraham called the name of the place Jehovah Jireh, as it is said to this day, in the mount of the Lord it shall be seen. This is the message of the Lord. Let us pray. Ayan. Lord, wala po akong magagawa. Kaming dalawa ni Minister Arnold. Mouthpiece po kami ninyo. Yung wisdom, understanding, lesson learned that comes from you, from the Holy Spirit, insight, inspiration, revelation coming from you. The fullness of anointing be upon us, sa amin dalawa ni Minister Arnold. Again, Lord, lahat po ng papuri, parangal, sa iyo po lamang. And may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, our rock, our Redeemer, our Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Ayan, Glory to God. Nasabi ko kanina na ito'y bukang bibig nating lahat. God will provide. Jehovah Jireh. Merong dalawang salita na habang pag-aaralan natin ito, gusto kong ilagay nyo sa isip at puso. Yung isa, transliterated, at yung pangalawa, tetragrammaton. Itong dalawang salita na to ay nakapaloob dito sa ating pag-aaralan. Pag sinabing, di ba merong translation? Merong, ito, transliterated. Ito yung a letter or word using the closest corresponding letters of a different alphabet or language. Ayan, So, ibig sabihin, transliterated. Yun ang isang mahalaga. Ito yung salita o letter ng alphabet tsaka ng mga lingwahe. Okay? Yung tetragrammaton, parang grammar, Pero itong tetragrammaton ay mahalaga. Kasi yung Jehovah Jireh, ito'y dalawang salita na pinagsama. Okay? Ang Jehovah, another word sa Jehovah, ang alam nating lahat ay Yahweh. Bakit tetragrammaton? Ang tetragrammaton, it is the Hebrew name of God transliterated. Okay, so ayun na yung kaninang sabi ko sa inyo, yung transliterated. Okay. It is a letter or word using the closest corresponding letters of a different alphabet or language. So itong tetragrammaton, it is the Hebrew name of God transliterated in 4 letters. Walang vowel. Kaya yun ang ibig sabihin ng tetragrammaton. It is the Hebrew name of God. Yun ang Yahweh o Jehovah. Pero walang vowel. It is a 4 letters lamang na transliterated and articulated as Yahweh or Jehovah. When we say articulated, yung walang vowel, kasi yung Yahweh, Y-H-W-H. Yung Jehovah, J-H-V-H. So, tetragrammaton.
tetragrammaton ang tawag doon sa transliterated sa salita ng Diyos, God. Ayun. So, 4 na letters, kaya tetragrammaton. Okay. Ano naman ngayon ang ibig sabihin ng Yahweh or Jehovah? Yan. Ang ibig sabihin niyan ay self-existent or eternal God. So pag sinabi nating Yahweh or Jehovah, self-existent or eternal God. Ito'y nandito sa Hebrews 3, or rather Exodus 3 verse 14. Ito yung pagkaka-reveal ng Diyos kay Moses. Basahin ko sa inyo. Ito yung Yahweh or Jehovah na self-existent, okay? O eternal God. Exodus 3:14. And God said to Moses, I am who I am. And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Ayun, ha? Doon ang pagkakagamit ng self-existent or eternal God na Yahweh na walang vowel, 4 letters na tetragrammaton. Ayan, ha? Mahalaga yan at sa akin ay bagong pag-aaral at alam kong kung napag-aralan nyo, glory to God. Ngayon, pag sa Bible, nakita niyo yung salitang Yahweh or yung salitang Lord, pero yung Lord, lahat siya capital letter. Kasi merong Lord na yung L lang ang capital letter, yung O-R-D hindi. Pero pag nakakita kayo sa Bible ng yung Lord na puro capital letter, ang tawag dyan, the creative aspect of God. Oh, yun mahalaga yan Kasi di ba, pag sa Bible, minsan may makikita ka, Lord, yung L lamang ang capital letter, tapos yung sumunod na 3, hindi na. Pero pag nakita mo yung Lord na puro capital letter, L-O-R-D, ayan, mahalaga yon. Ibig sabihin nun, yun yung divine name of God na Yahweh. At sa mga Hudyo, wala ngang vowels to, no? Itong divine name na to, ang tawag nga ng mga Hudyo dito, yung bang unpronounced, parang bang hindi nila masabi. Kasi sa sobrang sagrado, pinapahalagahan nila yung pagbigkas ng pangalan ng Diyos. At hindi lang yun. Ito nga ay incommunicable. Pero pag pinagsama mo na yung Jehovah Jireh, kasi yung Jireh, provider, magiging communicable. Mahalaga yan, So, dito, pag sinabi nating Yahweh, mahalaga. Again, pag nakita niyo sa Bible yung capital letter lahat yung Lord, yun ang divine name ng Diyos, okay? At ang ibig sabihin nun ay sacred name, okay? Yahweh. Hindi lang yon. Ito yung covenant keeping name of God. Bakit kanya? Di ba? Covenant keeping name of God. At ito yung kanyang involved siya sa relasyon niya sa humanity. Ayun ang ibig sabihin ng pag kinombine mo na yung sample lang. So meron kasing Elohim, okay? It is the creative works or power of God. Pag sinabi mong Yahweh, ito yung kanyang, alam mo Jehovah o Yahweh Jireh. Ito yung kanyang covenant-keeping God sa humanity na yung kanyang relasyon sa atin. Halimbawa yung Jesus, my healer. Ano ba yan? Jehovah Rapha. He heal niya tayo. So yun yung kanyang
incommunicable aspect. Ayan, So, yun yung mahalaga sa pag sinabing Jehovah Jireh. Ayan. It is the covenant-keeping name of God. At yun yung kanyang relasyon, involved siya sa humanity. Pero yung kombinasyon ngayon, Jehovah Jireh. Kaya yung tanong kanina, kailan ang pinaka-latest na Jehovah Jireh mo? Ayan, Si Router? Akin na. Sige. May babasahin daw ako. Ikaw na. Hindi, kasali ka na rin. Ikaw naman. Tayong dalawa na lang nandito. Hindi ka na. Hindi ka mababasa. Ayan, sharing na din daw po niya. Sabi niya, Ate Ria, sharing ko lang po. Pinrepaire po kami ni Lord last year pa for this season. Sabi niya, nabigyan ako ng opportunity na lumipat ng department kahit sobrang out of comfort zone ko. I see God's hand dahil bukod sa good increase, allowed ako to work from home. Ngayon, sabi niya, kaya naasikaso ko lahat ng kailangan dito sa bahay and never lacked provisions for the home. Kahit nung may sakit ako ay nakakapag-work ako. Alam ko pong ibang-iba ang sitwasyon namin ngayon kung hindi ko hinayaan na ilabas ako ni Lord sa comfort zone ko noong time na yon. Truly, it's always easier to connect the dots by looking back at your blessings instead of always asking why. Trust the Lord and have faith. Thank you, Lord po. Ay, okay. Marami. Kasali rin naman tayo dyan minsan. Katulad nga yung binanggit sa Genesis 12. Yung palang ipoprovide kay Abraham. Siya pala magiging start ng pag-establish ng holy race. Pero ayaw niyang umalis sa kanyang comfort zone. Yung pala merong ibibigay, Jehovah Jireh, may ibibigay na mas magandang provisions. So parang tayo ngayon, pag tinignan mo, dito sa pangyayaring ito, ang sabi nga ng mga ibang scholars, ba't pa daw naisulat? Kasi para bagang human sacrifice. Pero mo, ang testing ni Abraham sa Diyos, yung kaisa-isa niyang anak na pangako na magiging lahi ng marami, tapos ang tagal niyang hinintay, pagkatapos pinapa-offer sa kanya, tapos sacrifice. So parang sabi lang ng mga ibang scholars. Pero ang sabi rin naman habang pinag-aaralan ko, ipinakita dito yung kanyang pag-aaral din ng isang scholars. Sumasang-ayon naman ako. Kasi nung kapanahonan nila, yung pagan world, yung mga tao talaga nagsasacrifice ng mga anak nila doon sa hindi totoong Diyos, sa iba't ibang Diyos. Ito, isasacrifice niya sa totoong Diyos para bagang doon sa neighboring countries, parang ipapakita na ito ang totoong sakripisyo sa tunay na Diyos. Biglang nag-provide kasi yung mga sinasacrifice nila, patay. Wala naman sagot. So, kaya naitala ito para sa ikatututo ng maraming tao na ano ba yung pinaka-dearest sa'yo? Ano ba yung pinaka-hardest na nangyari sa'yo? Na wala ka nang nasabi na, Lord, hindi ko po ito kaya, pero kayo ang magpo-provide. Na, isipin nyo na lang, sa pagkakataong ito, yun si Brother Router, magwo-work from home pala siya. Pero nung prior to this situation, siyempre parang ang dami mong tanong dun sa company, so on and so forth. Yung pala, prepare ka na ni Lord, katulad nito, ang daming work from home. Tsaka hindi lang yun. Pag tinignan mo na the Lord has provided, kasi ang dami mong asset. Di ba naalala nyo dun sa panahon ni Joseph? So, pag tinignan mo, kawawa naman yung nangyari sa kanya, so on and so forth. Yung pala, siya ang magliligtas sa world famine. Kasi siya yung binigyan ng Panginoon Diyos ng wisdom, strength, at nalagay sa isang posisyon. So, inipon niya ng inipon yung bigas para may pagkain ng mga tao.
So nakita niyo mag-provide si Lord. Pag tinignan natin, halimbawa, prior, di ba kami na lang dito, pag iniisip mo, nung nag-pandemic, di ba, kung iisipin, hindi naman ako nag-alala eh. Kasi alam ko namang, katulad nga ni Abraham dito sa verse 5. Yung sa verse 5, sabi niya doon sa kanyang dalawang servants, dito muna kayo, kasama yung as. Papanik muna kami doon at sasamba kami. Pero babalik kami. Hintayin mo kami. So, ano na siya? Confident siya sa kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Tsaka ang kakaiba dito, yung anak niya, yung pagtitiwala doon sa tatay. Sama lang siya hanggang sa tinali. Habang binabasa ko pala kanto kanina, para pala ako maiiyak. Sige, isipin niyo yung pinaka-lowest point niyo. Isipin niyo yung pinaka-kailangan niyo si Lord. Hindi lamang sa finances. Di ba biglang all of a sudden, Jehovah Jireh, hindi ka pinabayaan. Gusto niyo ng isang milagro. Pero bago yan, tawagin ko muna si Minister Arnold kasi ang dami rin, yung kanyang tatay din nasa Panginoon Diyos na, si Tatay Ipe. Pero tignan natin kung ano yung mga naganap kung paano kumilos ang Panginoon Diyos sa buong ang kanila. Minister Arnold. Okay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Una sa lahat po, ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon na binigyan akong ng pagkakataon ni Lord muli na makabahagi sa inyo ng karanasan tungkol sa ating Panginoon as Jehovah Jireh, the God who provides. Since the beginning naman po ng pagkatawag sa akin ng Panginoon, talagang siya na yung nag-provide ng lahat. At hindi rin ako magiging full-time na ganito kung hindi nagpakilala ng gusto sa akin, particularly, ang ating Panginoong Diyos. Sapagkat nung time na tinawag po niya ako is at the midst of my career at malaki din yung responsibility ko. Na mabilis lang ho, nung time na nagtatrabaho ko, part ho ako sa pagtulong sa pagpapatapos ng mga kapatid ko, 3 college. Tapos biglang makaka-receive kayo ng calling from the Lord na mag-serve sa Kanya full-time. But, ewan ko, may kakaibang force within me to decide. Kasi sabi nga, sa mundo, sinong matinong mag-iiwan ng trabaho para maglingkod sa Kanya. Pero ibang klase si Lord pag tinawag ka. At sa pagtawag sa akin ng Panginoon, may words of assurance ka agad siya sa akin. Kasi hesitant nga ako noon. Ibinigay niya sa akin yung word sa Deuteronomy 8 verse 7. Kasi doon sa early part sa verse 6, sabi doon, in obedience to God's will, I am going to bring you to the promised land, a land that you will never be hungry or ever be in need. Yun lang naman talaga ang talagang concern ng mga tao, yung mga food, shelter and clothing. At the Lord is really true na sa pagsaserve ko sa Kanya, nakapagpatuloy yung mga kapatid ko sa pag-aaral at nakatapos sila. Siya rin po yung nag-provide. Mabilis na mabilis. Yung father ko na retired that time, biglang nagkatrabaho. Look at that provision. Retired na siya. Almost 55 years old na yung father ko. At wala nang kukuha sa kanya magtrabaho. At ito pa, sa ibang bansa pa. Work outside the country. But God has provided. Ginamit pa rin niya yung father ko para matapos din yung mga kapatid ko. And ito na nga po, as a full-time worker, talagang yung awitin natin, kailanman di siya nagkulang, kailanman di niya ako pinabayaan. And it is every Christian's experience, yung provision ni Lord. At ito nga po, yung pinaka-latest. Ano nga po, nabanggit ni Pastor Alex po na yung father ko ay umuwi na kay Lord last April 22, kung di po ako nagkakamali.
doon ko talaga, bagamat na-experience ko na yung pagiging provider ni Lord. Diba? Kaya nga ang tawag natin sa Diyos, Father, Provider. Hindi talaga nagpabaya si Lord. April 8, nung inatake yung father ko, bandang, napansin ng aking kapatid sa San Pablo na siyang kasama na hindi kumikilos o whatever, yung pala na-stroke na. So, sinugod nila sa ospital. Nung gabing yun, siguro mga, kung di ako nagkakamali, siguro mga bandang 8 or 9, may kinailangan na gamot kasi stroke nga po, nagkaroon ng blood clot, yung cerebrosin, something like that. Wala po sa San Pablo. Sa San Pablo City, taga ron po ako. So hanap sila, nag-iisa yung kapatid ko sa San Pablo, yung isang kapatid ko nasa Los Baños at kami nandito na sa Manila. So, of course, as a Christian, the first thing that we would do is to pray and ask for God's provision. So sa aming pananalangin, hindi po kami binigo ng Panginoon. At agad nakakita ng gamot. Kaya lang, nasa Los Baños. And that time, yan yung peak ng COVID na lockdown lahat. Come to think of it, nakakuha nga ng gamot, pero paano naman maiahatid? Pero yun nga po, as a Christians, thank you Lord, by His grace, walang nagre-reklamo. We keep on trusting the Lord. And true enough, nagpapasalamat ako kay Lord dahil yung kapatid kong nasa Los Baños, yung asawa niya, nagtatrabaho sa isang kumpanya na may access to travel. So, nakapag-travel sa San Pablo, nadala po yung gamot. So, pinakita kagad that Lord really provides. He's our provider. At lumakad ang panahon na medyo gumaganda yung kondisyon ng father ko. Pero, hindi natin alam ang plano ng Panginoong Diyos. Dumating na po yung panahon na sinabi ng doktor na iuwi na lang sa bahay. Kasi nung time na yon, all the helplines na kailangan, wala. Kasi puno na nga po mga ospital, ICU, emergency, something like that. Pero we keep on trusting the Lord kung ano talaga yung plano niya. Hanggang sinabi na nga nung doktor na iuwi na. That was April 22. So, maski sinabi ng doktor na iuwi na, may problema na naman. Kasi dahil hapon na o gabi na, ang kailangan doon, yung magsasign na doktor na pwedeng lumabas, i-travel, na ang sakit ng father ko, it's not COVID-19 but stroke. Tapos, kailangan ng oxygen para sa pag-travel papunta sa bahay. Kumbaga sa maging sa oras, alanganin na. But you know what? The Lord is really so good. Noon ding gabing yon, pagkatapos ng ating online Bible study, nakikinig po si tatay noon sa ospital. Maski nga yung ating Good Morning Jesus nakikinig po. Nando doon, pati yung bantay nakikinig. Gumawa ng milagro ang Panginoon. Nagkaroon ng available na doktor to sign up na yung pasyente, it's not COVID-19, para makalabas, then yung provision ng oxygen, everything, pinubay ng ating Panginoon. Kung kaya nakauwi siya ng bahay, eksakto na bandang 8 o'clock, kasi katatapos ng Bible study natin online. At sa pag-uwing yun ng father ko, napakabait ng ating Panginoong Diyos. Alam ko yun yung heart desire ng father ko na ayaw niyang mamatay sa ospital kung di sa bahay. After ilang saglit na nasa bahay na sang father ko, yun, natalikod lang yung kapatid kong babae na nag-aasikaso doon, Sister Gemma. Tapos pagbalik niya, wala na. Maging yung pangyayaring yun, kasi yung provision ni Lord, it's not only in material, monetary,
Sa lahat, si Lord nagpo-provide. I think hindi kami pwedeng makauwi. Paano kung magse-service? Alam niyo, napakabait ni Lord. Thank you, Lord, for the technology. I was able to make the music para siyang awitan yung father ko kasi sabi ko nga, ayoko umiyak. Lahat ng member, pagka nangailangan ng service, nasa-servicean ko. Hallelujah! Tapos yung tatay ko, hindi ko masa-servicean. Dahil COVID, lockdown, sakit. Hindi nakauwi naman mga kapatid ko, yun nga, yung sa may Los Baños. Tapos yung isang kapatid kong bunso, kasi nga may access sila to travel. But deep inside my heart, I'm grieving. Pero I was so thankful for all the comfort. Yung provision ni Lord na comfort nando doon. I was able to finish that -1. And by God's grace, I will be able to sing that song. It's an original song from Comfy. Psalms 23. Lord, help me. Anak, pakiplay. Thank you. Thank you, Lord. The Lord is my shepherd. I have everything I need. He lets me rest in fields of green grass and leads me to quiet pool of fresh water. He gives me new strength. He guides me in the right path as He has promised. Even if I go to the deepest darkness, I will not be afraid, Lord, for You are with me. Your shepherd's rod and staff protect me. You prepare a banquet for me where all my enemies can see me. You welcome as an honored guest and fill my cup to the brim. I know that Your goodness and love will be with me all my life, and Your house will be mine as long as I live. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Nahahawa tuloy tayo dyan. Glory to God. Glory to God. Ano, ha? Yung provision kasi ni Lord eh. So our lesson is Jehovah Jireh. That is His word. So expect, mga kapatid. Meron ngang ang daming ang may message ngayon lang kay Sister Ria. Sabi nung isang sister, ngayon dyan, no? Ngayon daw umapaw yung kanyang ref ng mga pagkain. Imagine. Meron din tumawag, sabi niya, yung order daw sa kanya ng Kasi siyempre, meron niyang nag-share. Maraming, ewan ko kung nagbibiro lang siya. Marami daw mga doktor
di ba, walang clinic, parang ganon. Yung kanilang mga, hindi na nila tinignan kung yung profesyon na doktor, kahit mababang, halimbawa, kung ano man yung, sabi nga, nagtitinda daw. Ewan ko kung nagbibiro, pero wala naman dapat ikahiya eh. Kasi marangal naman yung gagawin mong trabaho eh. Kung ikaw man yung mataas ang posisyon o malaki ang kita, tapos yung mga ibang may-ari ng mga pinagtatrabahuan mo, minsan kalahati lang ang sweldo. Marami nga rin akong alam. Yung sabi nung kahit na may pambili lang ng pagkain, magtatrabaho pa rin sila kahit na hindi buo yung sweldo. So, kasi kesa naman magtanggal ng mga empleyado, maraming mga may-ari ng mga businesses na sige, kung okay lang sa inyo na para bagang hindi man break even ay break even o lugi kasi minsan buong panahon naman ang dami mo namang kita sa negosyo mo eh. Ngayon naman pwede ka namang kumbaga maglarga ng pisi kahit na negative ang iyong negosyo. Pero tignan mo naman yung, kasi itong Jehovah Jireh, yung Jehovah, incommunicable yun. Kasi kay Yahweh lang yun, self-existent, tsaka eternal God. Yung Jireh, Jehovah Jireh, tayo pwede rin maging provider kung ikaw ay Kristiyano. Ako rin. Marami kami napupuntahan sa mga gawain. Minsan pagpunta namin dun sa lugar, parang siyempre medyo tigang, hindi naman ganun karami ang mga pagpapala. Alam niyo ba tong Jehovah Jireh, laging namumutawi sa mga manggagawa na igagawad lagi natin sa mga taong nangangailangan. Walang mawawala doon kasi yun yung kanyang name of God yun na yung kanyang covenant-keeping relationship sa humanity. Pwede mong, kasi powerful ang word ni Lord Diba? At mararamdaman mo yung mga kalagayan ng mga tao. Sabihin natin tong God will provide. Wala namang mawawala sa iyo di ba? Ngayon, pag kinausap ka ni Lord, ikaw ngayon yung communicable na quality meron ka. Glory to God. At sa Bible naman, nakalagay naman yan, mamayang konti. Yung sinabi ko sa iyo bago yung tinawag ko si Minister Arnold, kasi marami kaming napupuntahan din mga service sa Patay. Minsan, pag pumunta kami, dama namin na hindi naman ganun karami yung kanilang pera, magbabayad pa minsan ng, yung sa punerarya, sa ataol, sa ganito, sa ganyan. Tapos, di ba, pagpunta mo, minsan, meron tayong kami napupuntahan, namatay na, tapos, hindi mailabas sa ospital. Dahil ang laki ng babayaran. Naramdaman nyo na ba yun? Meron na ba kayong nabalitaan ng mga ganon na para bagang yung damdamin mababagabag Tapos ang gagawin mo na lang, may kakilala ba tayo doon sa ospital na yun? May kakilala ba tayong doktor doon? Baka pwede namang humingi ng tawad, ganito. Alam nyo, kagabi si Pastor Rapi tumawag. Sabi niya, Pastor Alex, nas binigay ko nga kay Sister Ria. Dedi, siyempre yung babayaran kasi 600 plus. 675. Kasi siyempre lahat yung pwedeng maka-prolong ng life, gagawin talaga yun So, siyempre, iniisip din niya yun. So, yun. Ganon din yung mga naiisip kung kayo'y nakapunta, di ba? Misa pagpunta mo sa service at Patay, parang yung damdamin mo talagang dudukot ka dun sa bulsa Pero ang sabi niya,
Pero pastor, sabi niya ganun, walang bayad. Wala siyang binayaran kahit 5. May reimbursement pa sa yung kanyang dinaw na, kano yun? 50,000, ibabalik pa sa kanya. Biro niya, palakpakan natin si Lord. Kaya nga, Jehovah Jireh. Kaya si Pastor Rapi, bukas mag-share siya, sabi ko kung kaya na, pero tumawag nga. So, tayo rin pwedeng gamitin ni Lord. Kung ayaw mo magpagamit kay Lord, di ba? Sa Bible, meron siyang ginamit. Ibon. Pinadala niyo si Elijah. Nasa Bible naman niya, mga kapatid. Pwede itong Jehovah Jireh, yung Jehovah o Yahweh, incommunicable. Pero yung pagiging provider, communicable yun. Kaya nga sabi nung mga ibang kapatiran, sabi, nako, hindi na ako nawalan ng order ngayon every other day. So imagine, kahit ano namang, siyempre, trabaho pa rin naman yun eh. Huwag ka lang mamimili. Kasi minsan, huwag mo na rin hanapin muna yung laki ng kita mo. At this point in time, merong, di ba, kung tutusin, wala na naman ngayon yung, di ba, dati, kain tayo ng kain sa labas. Dati, di ba, linggo-linggo, bumibili ka ng damit. O ngayon, wala ka nang bibili ng damit. Di ba, nasa bahay ka lang. Pero pag nasa bahay ka, magbihis ka pa rin ng maganda. Yung pambahay, kung gusto nyong bumili ng murang pantulog sa mga misis, tumawag kayo kay sino yung anak ni Sister Menchi? Mura lang. Terno pa. O kaya doon sa anak ni Sister, kay anak ni Brother Monrubio. Ang kakanda yung mga pantulog, kaya si Sister Ria, paggabi, pag tinignan ko, kailangan kasi yung mga misis, pagbibihis pa rin. Hindi yung porky nasa bahay ka, yun at yun din. Pwede kang mag-fashion doon sa bahay mo. Oo. For the husband's eyes only. Di ba nga? Saan ako napunta? Di ba? Yung economy, ikutan sa mga kapamilya, sa comfy. Kung ano yung pwede nating, meron nga nakita ko sa Facebook, barter. So, pwede kasi na communicable to. Ito, mga ilang talata sa Bible, paalala. Kasi God will provide. Yung Yahweh, incommunicable yon. Pero pag pinagsama mo yung combination ng dalawang salita, communicable na. Pwede kang gamitin. Dito sa buksan niyo. 1 Timothy 5:8. Ito, 1 Timothy 5:8. But if anyone does not provide for his own, and especially for those of his own household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Yan. So, una kang mag-provide sa mga kamag-anak mo. Baka mamaya, dami-dami mo naman. Bigyan mo naman ng angge yung mga kamag-anak mong wala. Ayan yung angkan. Kasi kay Lord tayo eh. At ang pangako naman dyan, pero isa pa. Dito sa Galatians chapter 6, 9-10. And let us not grow weary while doing good. Tingnan nyo. So, wag tayong mananawa. Never get tired of doing good. Sabi nga ni Arnold, hindi naman to money matters eh. Pwede ka makagagawa ng kabutihan na walang gastos? Oo. Pwede. Pwede ka makatulong na walang gastos. So, halimbawa, yung mga daily chores, tutulungan mo yung makita mo sa bahay mo. O ang daming pwedeng doing good. Yung comforting words of encouragement. Wala namang mga gastos yan eh. Yung bang, kamusta kayo? Yung kamusta lang ba?
yung mga kamag-anak natin nasa kung saan man, sa Amerika man, o kung saan dako ng daigdig, o nasa probinsya, o text, o video call, or messenger. Ano yan? Paggawa ng mabuti yan. Kaya natin yun eh. Minsan pag natawagan mo, lalakas na ang ano niyan eh. Yung kamusta lang, tako, ang lakas niyan. And let us not grow weary while doing good. For in due season, we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Oh, yun. Kasi i-remind ka ni Lord eh, hindi lang sa mga angkan mo. Minsan yung mga kapatiran, maaalala mo eh. Lalo na yung mga kapatiran na senior na hindi pwedeng lumabas. Eh minsan, yung mag-asawa pala, silang dalawa lang nandun. Kasi yung mga anak pala, may kanya-kanyang pamilya na o nasa, hindi nakabalik kagad dahil na ano tawag diyan, lockdown dun sa isang anak o kapatid, ganun. Pwedeng makagawa ng mabuti. At ito ang sabi ng salita ng Diyos sa Hebrews 6:10, simulan ko. So, wag tayong mananawang gumawa ng mabuti kasi we can provide. Hindi lang naman to sa money matters. Tingnan nyo, final word. Hebrews 6:10-12 na. For God is not unjust to forget your work and labor of love in which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. And we desire that each one of you show the same diligence to fulfill or to show the same diligence to the full assurance until the end, that you do not become sluggish, but imitate those who through faith and patience inherit the promises. So, si Lord ang magbabalik. God knows and nire-remind tayo dito na hindi niya makakalimutan ang ginawa niyo sa kapwa-tao, lalo na doon sa family of the saints, sa mga fellow Christians. They much more kapag meron pang wala kay Lord na minsan nga, ako nga nasubukan niyo na bang di ba, namamalengke kayo minsan? Doon sa, pag namalengke kasi tayo, pang community, minsan pumunta kami sa SNR. Pagpunta ko nga na SNR, lagi kong nasasabi, sa Prime Power ba kayo? Buti naman lahat ng mapuntahan naming NSR. Opo, sila doon, may Prime Power. Ganun. Tapos pag nalaman, sikasuhin ka na. Kami na po magtutulak niyan. Minsan, natatandaan na kami. Nung nakaraan, magla-lockdown, so namalengke kami ng 2 linggo. Tapos, nung nakita si Sister Ria, yung mga dahil 2 linggo the Lord has provided Pero pa dun sa mga, galing sa mga pagpapala, galing sa langit paglabas, 5 yung cart. Siyempre, dami namin dito So, yung 5 tao, iniwanan yung mga post nila, tapos naiwanan yung isang supervisor, tsaka yung isang sister, tsaka isang security. Tapos, ako, nakalimutan ko magpa-punch nung para sa exit. Pagbalik ko, sabi nung supervisor, asan na yung mga tao dito? Saan napunta sila, Kwan? Andun lahat sa amin. Nagtutulak. Meron kaming kakilala. Siyempre, Sir, nakatakip ako Nakatakip ako. Nakilala ako. Sir, andyan ka pala. Kasi halos nakikita namin yun. Para bagang Christian pala siya. Sabi niya, ako nag-handle ng prayer meeting dito. Siguro nabalitaan niya, kakakwento
Kasi nagsishare ako doon sa SNR dyan eh. Pagka nakausap ko yung mga taga-Prime, sinishare ko yung word of God. Nagbukas kami doon sa bayan, basta sa mga pinuntahan, Cebu, ganito, ganyan. Ako rin po, ganyan. So, sana ba ako? So, isa na lang. Minsan nga, pati parking, pagpunta mo, natatandaan ka pala ng mga security guard. Siyempre, kung tutusin, minsan kung barya, pero malaking bagay yun. Minsan pagka nadagdagan mo, yung tuwa, oo. Minsan nga, di ba, may kakatok. Di ba, minsan ayaw mo buksan kasi may COVID. Mabubuksan mo pa rin eh. Kasi likas na yung mag-provide ka eh. At hindi makakalimutan ni Lord yan. So, wait. O kung nasa iyo na, share. Kung wala pa yung Jehovah Jireh, soon, hindi soon, now na yan. Si Lord, meron nga si Celeste nga, di ba, sabi niya, yung binasa, ang dami ngayon, nagte-text. So, kung wala ka pa, andyan na yun. Ha? In Jesus' name, amen. Let us pray. Glory to God. You are our greatest healer, Jehovah Rapha. You are our shepherd. You are our greatest provider, Jehovah Jireh. Salamat po sa salita mo na aming buhay at kalakasan at aming probisyon sa aming pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po sa mga salita mo na aming tinatamasa ngayon na buhay. Hindi lamang dito, kundi buhay na walang hanggan. The love of the Father again, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of the Holy Spirit, be with you all. In Jesus' name, God bless us all, mga kapatid. Thank you, Lord. 2 Timothy